Hello guys, this is Engineer Bonjo Barbello and you are watching CBox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So tapos na tayo sa analysis ng singly reinforced rectangular and irregular beam and also sa T-beam. So ngayon naman ay dadako tayo sa topic na design. So magkaiba ang analysis at design. If you say analysis, kinukuha natin yung strength or capacity ng ating member. Kaya nga napapansin niyo, lahat ng mga sinosolve natin sa mga previous topic ay puro capacity or yung tinatawag natin na design moment capacity or ultimate moment capacity. So kapag sinabi naman nating design, tayo mismo ang mag-iisip or kaya nga sinasabi nila, magdi-design ng dimension ng isang member or kaya ng steel reinforcement para dun sa member na yon. So dalawa yan. Dinidesign natin yung dimension ng ating beam or kaya dinidesign natin yung required na area ng steel reinforcement para sa ating beam. So sa topic na to, ang i-design lang natin is yung mga area ng steel reinforcement. Kumbaga, tayo na yung mag-a-assign ng dimension ng ating beam tapos aalamin natin kung ilan ba yung required na bakal na kung saan ay magiging safe yung ating beam para buhatin yung moment due to different types of loadings. So, meron tayong procedure na susundin para sa topic na to. So, ito yung ating steps in finding the required tension steel area, AS, of a beam with known required moment, M, and other beam properties. So, ano-ano yung mga beam properties na yon? Ito sila. Yung width ng ating beam, yung effective depth, strength ng bakal, strength ng concrete, and syempre hindi mawawala yung given na moment na siyang dadalhin ng ating beam. So yung first step natin is isosolve natin yung tinatawag natin na design maximum nominal moment. So meron na naritong equation. Ayan. So equation natin para sa ating maximum nominal moment is that 51 over 140 beta 1 F prime C BD squared times 1 minus 3 over 14 beta 1. So para naman maging design maximum nominal moment ang ating moment, kailangan natin i-multiply syempre ng ating reduction factor. And syempre, kung naalala ninyo, meron tayong equation ito, di ba? Ayan, so 0.65 plus 0.25 multiplied by 800 minus Fy over 1,000 minus Fy. So, makukuha na natin yung ating design maximum nominal moment. Pero ako, hindi ko masyadong sinusunod to or ginagamit. So, mas prefer ko to. Ayan. Kasi di ba, ang aim lang naman natin for step 1 is ma-solve ito. So, ano ba mga kailangan natin para maging maximum? Eh, di ba meron tayong equation ng maximum C or yung location ng ating neutral axis. That is 3 over 7 multiplied by D. So ngayon, kung babalikan kasi natin yung equation natin para sa ating nominal moment, this is equivalent to C multiplied by D minus A over 2. So kung gagawin natin tong maximum, ang kailangan lang pala natin dito ay maximum din yung A. So para makuha natin ang maximum A, kailangan natin kunin tong C max. O di ba? Kaya kapag nakuha na natin yung C max natin, makukuha natin ngayon yung maximum A natin or yung location ng ating compression block. Tapos, same pa rin naman ang equation natin para sa reduction factor. Tapos yun nga, makukuha na natin yung ating nominal maximum moment. Ayan o, diba? Same lang din naman ang masasolve natin dyan. Tapos yun na, i-multiply natin to ng ating reduction factor, makukuha na natin yung ating design maximum nominal moment. Ngayon, para sa ating step 2 and step 3, kailangan nating i-compare yung ating design maximum nominal moment dun sa given na ultimate moment. Or kaya, ako ang ginagawa ko, kinukuha ko yung ating MN mula dun sa ating MU. So, syempre, ang ating MU is approximately equivalent to our design moment
So, ibig sabihin ng ating Mn is equivalent to Mu divided by our reduction factor. Ayan. So, makukuha natin yung Mn. Tapos, i-compare natin yung ating Mn dun sa ating Mn max. Tapos, mapagkamat na tayo ng ating conclusion. So, kapag daw ang ating design maximum nominal moment ay nag-greater than sa Mu, ibig sabihin, singly reinforced lang siya. Bakit siya naging singly reinforced? Siyempre, kayang-kaya na niyang buhatin yung ating Mu or i-carry yung ating Mu. Pero, kung sakaling mahina yung capacity ng ating maximum, kumbaga maximum strength ng ating beam, ibig sabihin, kailangan maging doubly reinforced siya. Kumbaga, hindi enough yung ating maximum capacity para dalhin yung ating Mu. So kung hindi enough, yung mga bakal natin sa tension fiber, ang kailangan natin is maglagay naman ng bakal dun sa compression fiber. In that way, magiging na siyang doubly reinforced beam. So ngayon, kung sakaling mag-undergo tayo ng singly reinforced beam, dun tayo pupunta sa step 2. Saan ang step 2? Ito. Ayan. We must determine the section if it is in tension controlled or transition. So, isosolve natin yung ating nakalagay kasi dito T. Ibig sabihin tension controlled. No? So, this is P-M-N-T. Under siya sa tension controlled. So, ano ba yun? Yung pagkakaalala nyo, di ba? That is 0.005. Diniscuss natin yan sa introduction natin. So, ito yung equation niya. So, once na nakuha na natin yung ating VMNT, i-compare natin yan sa MU. Kapag nag-greater than yung ating VMNT sa MU, then under siya ng tension control. Ang ating reduction factor is equivalent to 0.90. Saka tayo magpuproceed sa step 2A. Ito yon. So, dito sa step 2A, kukunin natin yung Rn mula rito. Ayan. That is what? Rn is equivalent to Mu over Phi multiplied by BD squared. So, once na nakuha natin Rn, makukuha natin yung ating still ratio. Tapos, itong still ratio na to, dapat pasok siya saan? Sa rho minimum and sa rho maximum. Hindi tayo pwedeng bumaba sa rho minimum, hindi rin tayo pwedeng tumaas sa rho maximum. At once na nakuha na natin yon at pasok siya sa limit natin, doon na natin makukuha yung ating AS. Or still area. Ngayon, kung sakaling yung ating VMNT ay nag-less than sa MU, papasok tayo sa transition region. So, kapag pumasok tayo sa transition region, kailangan natin isolve yung ating reduction factor. So, ano mangyayari? Punta tayo sa step 2B. So, dito, kailangan nating isolve yung location ng ating neutral axis. So, meron tayong MU. Ang ating MU is equivalent to Phi multiplied by C for compressive or yes, for concrete multiplied by D minus A over 2. So, meron tayong equation ng CC, di ba? Ito yun. Aware na tayo dyan, di ba? Meron tayong equation ng A. Tapos, meron rin tayong equation ng ating reduction factor. Na kung saan, ang Fs natin ay equivalent sa 600 multiplied by D minus C over C. So, mula rito sa mga equation na nandito, makukuha natin yung ating C. Substitute natin yung value ng compressive force. Substitute natin yung value ng A dito. Tapos, substitute natin yung value ng ating reduction factor dito. So, once na na-substitute na natin lahat, maka-come up tayo dito sa equation na to. Ayan. So, sorry, nakasi to no? So, dapat ito rin ay C. No? C rin to. In terms of C rin dapat to. Okay? So, masosolve natin ng C. Masosolve natin ng A. E di, kapag nasolve natin ng A and C, masosolve na natin yung ating Fs and masosolve na rin natin yung ating reduction factor. So, mula dyan, masosolve na natin ngayon yung ating compressive force. At kapag nasolve na natin ang compressive force, syempre, ang ating compressive force is equivalent to our tension force. At ang ating tension force is equivalent naman sa ating AS, Fs. Ayan. So, ngayon, masolve na natin yung ating AS mula sa steps na yan. So, syempre, dito, kapag nag-less than yung ating VMN max or yung ating design
maximum nominal moment dun sa MU, papasok tayo saan? Sa doubly reinforced beam. Under yan sa step 3. Na kung saan ang ating doubly reinforced beam ay under na ng chapter 4. Na kung saan kailangan na natin ng compression steel. So, siyempre, medyo mahirap lang siyang sundan, no? Yung step 1 and 2. Pero, kapag nag-undergo na tayo ng problem solving, madali na lang yan sundan. Sabihin ko sa inyo, mas madali ang design na to compare sa analysis. Kasi meron na tayong mga procedure na sinusunod. So, that's the introduction for the design of singly reinforced beam. We hope na ready na kayo na mag-solve ng mga problems. Again, this is Engineer Bonjour Arbello, and you are watching CEBOX. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching, guys. Bye-bye.